training facility namin dito. Lahat ng pangangailangan mo ay nandito na. Dito ay matuturuan ka nila kung paano ka matututong kumilos ng mabilis. At pagkatapos ng training mo, ay dadalhin naman kita sa magiging silid natin. Natin talaga? Ibig mo bang sabihin wala akong pahinga? Ha? Ikaw ba naman makakasama ko sa isang silid? Baka naman maaga akong mamatay niyan, ha? Anya sa akin ang nakataas ang isang kilay. Napangisi naman ako sa kanya sabay kamot ko sa aking batok na ikinatawa nila Henry. Alam ko naman, ang pagod na mararamdaman niya sa pagda-training kaya hindi ko siya gagapangin. Hihintayin ko na lang hanggang sa matapos ang training niya. Doon ko siya lulumpuhin sa kama. Tandaan mo, mahal ko, ang pagsubok na ibibigay nila sa iyo ay unexpected. Kailangan mo maging aware. Maaaring nasa loob ka ng mansyon ninyo o nasa labas. Anytime ay maaari silang matake nang hindi mo alam. Kailangan mong patunayan sa kanila na karapat-dapat ka maging pinuno ng Black Cobra Organization. Wika ko at tumango siya ng isang mabilis at inilabas na niya ang 2 baril niya na nakasukbit sa kanya. Let's go! Sigaw niya sa mga tauhan ko na nagpangiti sa akin. Tama nga yan, mahal ko. Magpakita ka ng katapangan at katatagan. Isang mahabang slide ang ginawa ni Colleen upang makapasok sa loob ng training area at sinimula namin paandarin ang buong lugar. Ako naman ay nagpunta sa isang silid na yari sa glass wall at pinanood ko ang bawat kilos ni Colleen. Sa tuwing magkakamali siya ng kilos ay tutunog ang pulang warning light. Kapag tumunog ang warning light ay kailangan nilang huminto upang ituro sa kanya kung ano ang pagkakamaling nagawa niya. Pinalitan nila ang baril na hawak ni Colleen at nagsimula na ang unang training na gagawin niya. Naupo sa swivel chair at nakatingin lamang ako sa bawat kilos niya. Hindi ko masabing magaling na ang mahal ko pero hindi ko rin masasabi na lampas siya. Mahusay ang pagkakaturo sa kanya ni Leah ng mga tamang moves kung paano iiwas sa bala at kung paano ang makikiramdam sa paligid. Ngayon ko lang nakikita kung paano siya humawak ng baril. May pagmamadali at maaari siyang magkamali na maaaring ikapahamak niya. Stop! Ani ko sa mikropono. Lahat sila'y napatingin sa akin kaya lumabas ako ng room at lumapit ako kay Colleen. Huwag mong panggigilan ang baril mong hawak. Kailangan, relax lang ang darili mo sa gatilyo dahil maaari mo itong makalabit by accident na pwedeng ikapahamak ng mga taong nasa paligid mo. Kung nakakasiguro ka na walang kalaban sa paligid at inosente ang mga taong nasa paligid mo, huwag mong itutok ang baril mo. Kailangan mong maging aware din para sa kaligtasan ng ibang tao na maaaring mapahamak kapag nagpabaya ka. Wika ko sa kanya. Kinuha ko ang 2 baril sa kanya at pumwesto ako sa pwesto niya at pinaalis ko muna siya. Nagsimula akong kumilos ng mabilis habang ang mga tauhan ko'y pinapaulanan ako ng bala. Ipinakita ko kay Colleen ang liksi at bilis ko sa pagkilos at pag-iwas sa bala kahit rubber bullet lang ito. Sinukbit ko ang isang baril sa bewang ko at nag-somersault ako at bawat tauhan ko na inasinta ko ay bumabagsak sa sahig. Paghinto ko ay nagpadaos-dos naman ako sa isang sulok at nagsimula akong gumapang at inasinta ko ang mga nagkukubli sa mga bintana. Maging ang mga nasa itaas na may hawak na baril na may scope ay naasinta ko rin. Hanggang sa naubos ko silang lahat at tumayo ako at naglakad ako papunta sa harapan ng mahal ko. Wow, ang galing-galing mo, Felix! Nakakamangha ang bilis mo na pagkilos. Bagay nga sa yung tawaging King Venom. Manghang-ani ng 2 kaibigan ng mahal ko. Isang mahigpit na yakap naman ibinigay sa akin ng mahal ko at ibinalik ko sa kanya ang 2 baril na kinuha ko sa kanya. Tiningnan ko rin ang suot niyang proteksyon sa katawan upang makasiguro na hindi siya masasaktan. Susubukan kong gayahin ang kilos mo. Susubukan kong kumilos ng mabilis katulad mo, mahal ko. Anya, huwag mong subukan. Gawin mo. Ani ko sa kanya habang titig na titig lamang ako sa kanya. Paganahin mo ang bilis ng katawan mo at higit sa lahat, mahal ko. Huwag mong panggigilan ang baril na hawak mo. Wika ko. Akala ko ba hindi ka makikisali sa amin, ha? Ani Simon na ikinatawa nilang lahat. Napakamot naman ako sa noo ko at inayaan ko na silang turuan ang mahal ko. Ito ang huling araw ng training ni Colleen. Naging maganda ang pagsasanay na ginawa nila na halos ayaw ng matulog ng mahal ko dahil gusto niyang patunayan na kaya niyang gawin ang kakayahan namin. Nandito ako ngayon sa training facility at hinihintay ko ang pagdating niya dahil susurpresahin ko ang pagsulpot niya. Gusto ko makita kung gaano siya ngayon kabilis kumilos. Nasabihan ko na rin ang mga tauhan ko na hayaan na ang 3 magkakaibigan ng mauna sa pagpasok dito sa loob ng training facility dahil may gagawin akong pag-atake sa kanilang 3. Nandito ako sa likod ng wall. Naririnig ko na ang mga yabag na papalapit sa kinaroroonan ko kaya inilabas ko ang baril ko na may balang rubber bullet. Inalis ko ang trigger safety at pumuwasto ako ng paghahanda sa gagawin kong pag-atake sa kanila.
Nang matapat sila sa pinagtataguan ko ay mabilis kong niyapos sa leeg si Colleen nang nakatalikod sa akin habang nakatutok ang baril ko sa kanyang ulo. Nang bigla niya akong siniko sa aking tagiliran na hindi ko agad naiwasan at kasabay noon ay binigyan niya ako ng isang single-handed shoulder throw. Kaya pag-angat ko sa ere mula sa likuran niya ay kasabay din ang pagbagsak ko sa harapan niya. Kaya nabitawan ko ang hawak kong baril. Mabilis naman akong tumayo at pumorma agad ako ng pag-atake mula kay Colleen. Pero naging mabilis naman ang pagkilos ng mga kaibigan niya at tig-isang hook kicks naman ay binigay sa akin ni Andrea at ni Olga na sinundan agad nila ng double turning kicks na sinabayan ang pag-angat nila sa ere. Hindi ko agad sila naiwasan kaya bumagsak ako sa sahig na duguan ang gilid ng labi ko. Pinunasan ko ang dugon tumaga sa gilid ng labi ko at minisian ko sila. Itinikom ko ang dalawa kong kamao at pumasto ako at isang knee strike agad ang ginawa ko kay Andrea. Kasunod ang isang mabilisang sidekick kay Olga na pareho nila ikinabagsak sa sahig at hindi agad makatayo. Isang aerial kick naman ang pinakawala ng mahal ko na kinagulat ko kaya nang umikot na siya sa ere at handang tumama ang paa niya sa katawan ko ay mabilis akong nag-slide sa ilalim niya nang hindi nila inaasahan. At pagtayo kong bigla sa likuran niya ay sinapo ko siya ng dalawang kamay ko at niyakap ko siya ng mahigpit at sabay kami bumagsak sa sahig na ako ang nasa ilalim niya. Mabilis akong umikot at pumaibabaw sa kanya at siniil ko agad siya ng halik bilang kaparusahan niya sa pagtangka niyang bigyan ako ng deadly aerial kick. Bigla naman niyang ipinulupot ang kanyang kamay sa bato ko kaya naman nadala akong bigla lalo na nang gumaganti na siya ng halik sa akin kaya mas lalo ko pang pinalalim ang aking halik na nagpapaungol sa akin ng bahagya. Bigla na lamang niya akong itinulak at tinuhod sa aking alaga na ikinabigla ko at nagpagulong-gulong ako sa sahig na sapok ko ang aking nilagang itlog na tuluyan ng nabugok. Malalakas na tawanan ang maririnig sa mga kaibigan ko at mga tauhan na nanonood ng ginawa kong pag-atake sa tatlong magkakaibigan. Habang ako naman ay seryosong namimilipit sa sakit dahil sa ginawa ng mahal ko sa akin. Malakas ako na pamura habang namimilipit ako sa sakit at sapok ko lamang ang pagitan ng aking mga hita. Oh my God, I'm so sorry. Akala ko'y part pa rin ng training. Ani ng mahal ko sabay takip ng kanyang kamay sa bibig niya at nilapitan agad niya ako. Pilit akong umingiti sa kanya upang makita niya na okay lang ako pero langya naman. Ang sakit talaga kaya sa halip na mangiti ako ay talagang napapangiwi lang ako. Mabilis naman lumapit sa akin sila Henry upang alalayan akong tumayo pero hindi ko pa magawa dahil ang sakit talaga. Magkaanak ka pa kaya niyan? Mukhang nabugok na yung dalawang itlog mo ah. Ani Henry na hindi pa rin tumitigil sa kanilang pagtawa. Tinitigan ko siya ng masama pero walang epekto at tawa pa rin sila ng tawa. Asawa ko, I'm so sorry na. Ani Colleen. Hilutin mo ito mamaya. Manda ka sa akin. Ani ko sa kanya na mas lalong ikinatawa nila Henry. Ilang saglit pa at naging okay naman ang pakiramdam ko at nakatayo na rin ako pero paika-ika akong pumasok sa classroom at naupo sa swivel chair saka ako sumandal upang makahinga ako ng maluwag. Sumunod naman sa akin si Colleen at panay ang paghingi niya ng paumanhin sa nagawa niya. Wala naman talaga siyang kasalanan kung tutuusin. Napakagaling ng ginawa niyang pag-atake at hindi ko talaga ina-expect iyon. Hinila ko siya sa kanyang braso at napaupo siya sa kandungan ko at muli ko siyang siniil ng halik. Halos mapugto na ang aming hininga nang binitawan ko ang labi niya at bumulong ako sa kanya. Paghandaan mo ang atake ko mamayang gabi. Humanda ka sa akin. Bulong ko na ikinangiti niya at siya naman ang humalik sa akin at ipinulupot ang kanyang kamay sa bato ko kaya napapaungol ako sa kanyang ginagawang paghalik. Katok ng baril sa glass wall ang nagpahiwalay sa aming mga labi at pagtingin namin ay sumasenyas na si Henry na kailangan na si Colleen sa training ground upang matapos na ang huling araw namin dito. Break a leg. Wika ako at isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa akin. Napahanga niya ako sa ikinilos nilang tatlo kanina. Magaling ang naging team up nila lalo pa at judo, karate and kickboxing ang itinuro sa kanila ng mga kaibigan ko. Sinigurado nila na malalaman nila ang lahat ng techniques. Matagal na naman na silang nagsasanay sa mga moves ng kickboxing at judo. Lately lang ang karate moves upang hindi sila malito. Pero magaling dahil alam na alam nila kung paano sila gagalaw kung sakaling wala silang sandatang hawak. Natutuwa ako sa ipinamalas nila sa akin kanina, lalo na ang mahal ko. Yun nga lang at talagang nasaktan ako sa ginawa niya kaya nga madalas pa rin ako napapahawak sa itlog ko. Langyang itlog ito. Ang fragile naman kasi. Dapat pala sa susunod ay magsuot ako ng proteksyon kapag nagalit sa akin ang mahal ko dahil baka puro ito ang tirahin niya sa akin.
Natapos ang maghapon at nang makontento ako sa aking mga napanood ay napatayo ako at malakas akong pumalakpak dahil sa kahangahangang mga kilos na ipinamalas sa amin ni Colleen. Ang susunod na mamumuno ng Black Cobra Organization, ang The Black Queen na magiging asawa ko. Sigurado ako matutuwa ang mga magulang mo kapag napanood na nila ang kabuuan ng video na ibibigay namin sa kanila. Ani ko na hindi maalis ang pagkakangiti ko sa kanya. Aba, oo naman. Sigurado matutuwa sila kapag napanood nila ng buo ang video. Wika naman ni Henry na ikinasalubong ng mga kilay ko. Kago, edit nyo yun at alisin nyo yung ginawa niya pagtuhod kay junior ko. Wika ko sa kanila na ikinatawa nila ng malakas. Napatingin naman ako sa bahal ko na napayuko ng kanyang ulo at hindi na napigilan pa ang tumawa, kaya nagsimulang yumugyug ang kanyang balikat dahil sa pagtawa niya. Okay, tama na ang tungkol sa nangyari, pwede ba? Napipikon kong ani. Gustong gusto ko nang paputukan ng baril sa kanilang mga paa ang mga kaibigan ko dahil sa inis na nararamdaman ko. Kanina pa nila ako inaasar at mukhang nakakalimutan nila kung sino ako sa grupong kinabibilangan nila. Bakit ka napipikon? Ani sa akin ang mahal ko. Hindi ako kumibo pero hindi na rin ako ngumingiti pa dahil sa totoo lang ay pikon na ako at hindi ko nagugustuhan ng ginagawa nilang pang-aasar sa akin. Napatingin ako kay Henry na hindi pa rin humihinto sa pagtawa, kaya napakuyom ako ng aking kamao. Napansin ni Colleen ang ginawa ko kaya hinawakan niya ako sa aking kamay. Alam kong pagod sila dahil sa pag-train na ginawa nila sa prinsesa ko pero hindi ko nagugustuhan ang ginagawa nilang pang-aasar sa akin. Ako pa rin ang leader nila kaya matuto silang rumispeto kahit kaibigan ko sila at pinsan ko si Henry. Bro, huwag kang mapikon. Ang ganda nga na nangyari kanina. Ibig lang sabihin na hindi nila kakayanin si Princess Ellie, hindi ba? Wika ni Henry na hindi ko pinansin. Bigla naman akong niyakap ni Colleen at bumulong sa akin. Tara na, at nang mahilot na yan. Anya, kaya napatingin ako sa kanya at bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng aking muka. Mula sa seryoso ay isang malaking ngiti ang sumilay sa aking labi. Bigla akong binuhat ang mahal ko at halos takbuhin ko na ang silid namin sa itaas kaya malakas na tawanan ang maririnig sa mga kaibigan ko habang malakas na sigaw naman kay Henry. Manyakas ka talaga, Felix! Sigaw niya. Mas manya ka! Malapit ang karma mo, gago! Sigaw ko naman sa kanya na ikinatahimik niya at nawala ang malakas niyang tawa kaya ako naman ang humalakhak ng malakas bilang ganti ko sa kanya. Sisiran time na kaya umanda sa akin ang mahal ko dahil papagurin ko pa siyang lalo. Halos isang linggo na ay hindi pa rin kumikilos sa mga taga Black Cobra. Halos araw-araw kong dinadalaw si Colleen sa kanila upang mabantayan siya mula sa mga kalaban, lalo na kapag umaalis sila kasama sila mama at papa, ang mga magulang na kinalakhan niya. Nandito kami ngayon sa silid niya. Nakahiga lang ako dahil may gusto akong gawin. Tinabihan naman ako ni Colleen at niyakap saka nagsalita. Gabi na, babe. Hindi pa ba kayo uuwi? Ani sa akin ang mahal ko. Umiling ako sa kanya at kinuha ko ang kamay niya at idinaiti ko sa aking alaga na kanina pa nagwawala. My God, ang hilig mo talaga. Naiinis niyang Ani. Siniil ko na siya ng halik. Bago pa man niya ako matakasan, habang ang kamay ko ay nagsimula ng gumapang sa katawan niya. Ilang mabibining ungol ang maririnig mula sa kanya kaya naman mas lalo kong pinagbutihan ang pagpapainit ko sa kanya. Hinalikan ko siya sa kanyang labi at nagsimula ng kumilos nang may kumatok ng malalakas sa silid ni Colleen kaya napakunot ang noo ko. Hindi ko na sana ito papansinin pero lang hiya naman. Hindi ako makapag-concentrate. Paruusin muna ninyo ako, mga buwisit kayo! Malakas kong sigaw. Buwisit talaga ito mga ito at talagang itinapat pa sa ginagawa ko. Mamaya na yan! Langhiya! May kalaban sa labas! Bilisan niyo't magbihis kayo! Malakas na sigaw ni Henry. Natigilan kami sa narinig ko pero binaliwala ko ito. Kailangan ko munang ilabas ito. Gumalaw ako sa ibabaw ng mahal ko na ginagulat niya at kahit na anong pagpapatigil ang ginagawa niya ay hindi ako tumigil. Marami kaming tauhan sa labas at sigurado akong hindi nila kami hahayaang mapasok dito. Sasakitan ako ng puson. Baka tamaan ako ng bala kapag hindi ko nailabas ito, mahal ko. Wika ako. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kumilos na ako ng mabilis sa ibabaw ng aking mahal. Malakas na ungol namin ni Colleen ang maririnig sa buong silid at kahit na anong katok ang gawin nila Henry sa pintuan ay mas inuna ko muna ang kaligayahan namin ng mahal ko. Halos mapungto ang hininga ko nang sabay namin marating ang sukdulan. Bagsak ang katawan ko sa ibabaw niya. Tatayo ka ba dyan? O tutuhurin ko yung itlog mo? Ani ng mahal ko kaya bigla akong bumangon at sinapo ko agad ang itlog ko.
Ayan ka na naman, mahal ko. Nangako ka sa akin na hindi mo na yun uulitin. Bakit nagbabanta ka na ngayon? Nakanguso kong ani. Nakarinig kami ng putok ng baril pero binaliwala ko lang. Kapag hindi ka tumigil sa kadrabahan mo talagang makakatikim ka sa akin. Wika niya. Tumayo siya at tumingin sa bintana. Kinuha niya ang damit niya at mabilis siya nagbihis. Kinuha ko na rin ang mga damit ko at saglit lang ay nakapagbihis na din ako. Dinampot ko ang gun holster ko na may nakasukbit na 2 baril at isinuot ko ito sa katawan ko at inilabas ko ang 2 baril ko. Si Colleen naman ay kinuha ang baril niya at sabay na kaming lumabas. Wala na sila Henry. Muli kaming nakarinig ng putok ng baril kaya naiuko ko si Colleen upang protektahan sa ligaw na bala. Mabilis kami bumaba ng unang palapag pero sobrang dilim at wala kami makita kaya pinagana ko ang malakas kong pakiramdam at tinago ko sa likod ko ang mahal ko. Bawat hakbang na ginagawa ko ay alerto ako. Nakatutok lang ang baril ko at nararamdaman ko na may tao sa paligid. Iaasinta ko na lamang sana ang baril ko nang biglang bumukas ang ilaw at malakas na pagputok ng konfeti ang gumulat sa amin kaya napamura ako ng mabilis at mabilis kong naibaba ang baril ko. Happy birthday, Felix! Malakas nilang pagbati habang ang mahal ko na nasa aking likuran ay walang patid na tumatawa. Hindi ko magawang mainis at magalit dahil ang nararamdaman ko ay kasiyahan. Kaarawan ko ngayon dahil 1:00 na ng madaling araw. Happy 28 years old, Vincent! Malakas na bati sa akin ni Henry kaya isang yakap ang ibinigay ko sa kanya. Tinakot niyo ako ha? Wika ko. Napatigil naman sa pagbati sila sa akin at tinaasan pa nila ako ng kilay. Kago, sabi namin may kalaban. Nagpaputok na nga kami sa labas ng baril para maging alerto ka pero hindi mo kami pinansin dahil gusto mong makaraos. Ayaw mong mabitin, dude. You're so damn unbelievable. Malakas na ani Henry kaya malakas na tawanan ang maririnig sa lahat. Ang mahal ko naman ay yumakap na ng paharap sa akin dahil namumula na sa kahihiyan pero hindi ako. Proud pa ako na nakaraos muna ako. Tama na ngayon at masyado nang napapahiyang anak ko. Doon na tayo sa pagkainan at kanina pa naghihintay ang pagkain. Mas inuuna pa kasi ang loving. Wika ng ama ni Colleen ay kinagulat naman ng mahal ko. Dad! Malakas na ani ng mahal ko kaya malakas na tawanan na naman ang umugong sa buong paligid. Sa wakas ay natapos na din ang pagsubok na ginawa nila kay Colleen. Isang pagsubok na nalagpasan niya kaya proud na proud sa kanya ang kanyang mga magulang. Naisali na sa kanya ang pamumuno ng Black Cobra at naitakda na din ang araw ng aming kasal. Sa darating na 3 buwan ay magpapakasal kami ni Colleen sa harapan ng 2 organisasyon. Gusto ko nga sanang mas mapadali dahil atat na akong tuluyang maangkin ng babaeng kinababaliwan ko. Pero yun ang napagkasunduan ng 2 organisasyon. Noong una ay tinutulan ko ito pero wala na rin ako nagawa ng sumang-ayon ng mahal ko. Sa susunod na araw ay kinakailangan na namin bumalik ng Pilipinas. Marami na kaming trabaho na napabayaan. Mananatili ka muna dito, kapili ang pamilya mo kaya huwag matigas ang ulo. Ani ko sa kanya. Gusto ko sumama. Kapag hindi mo ako sinama, hindi ko tutuloy ang kasal natin. Pagbabanta niya kaya napaupo ako ng tuwid. Tinitigan ko siyang mabuti at baka nagbibiro lamang siya pero ni hindi man lang siya kumukurap. Napatingin ako sa mga magulang niya na natatawa na sa amin dahil gusto kong humingi ng tulong. Gusto ko ipaliwanag nila sa mahal ko na masyadong delikado sa Pilipinas dahil mas marami ang kalaban namin doon. Pagbigyan mo niyang mapapangasawa mo. Nandiyan naman kayo kasama niya upang bantayan ang anak ko. Ani ng ama ni Colleen. Napabuntong hininga na lamang ako at wala na din akong nagawa pa. Makakasama ni Colleen ang mga napili niyang high-ranking members niya sa pagbabalik namin ng Pilipinas. Doon ka na tumuloy sa mansyon ng mga Andrade. Ellie, ipapahanda ko sa mga tauhan ng buong mansyon. Ani ng kanyang ama. Teka lang, bakit hindi na lang sa akin para kasama ko lang siya oras-oras? Ani ko. Tumingin naman ang ama ni Colleen sa kanya at hinihintay ang kanyang kasagutan. Doon na lang kami sa mansyon ng mga magulang ko. Lagi mo na lang akong puntahan doon. I'm sure naman na doon ka na din halos titira. Sus, kunwari ka pa. Anya, sabay paikot ng mga mata niya. Kailangan na nating umuwi ngayon din. Malakas na ani Henry habang bumababa ng hagdanan. Napakunot noo ako pero may nararamdaman akong pag-aalala dahil baka may nangyaring hindi maganda sa triplets. Napatayo akong bigla at sinalubong ko agad siya. Ano nangyari? May nangyari ba sa triplets? Nag-aalala kong ani. Wala na si Jane. Umalis siya noong araw na umalis din tayo ng Pilipinas at hindi na nagpakita pa. Pinuntahan siya ng driver ko sa bahay nila pero iba na doon nagmamay-ari ng bahay nila dahil ibinenta na ito sa napakaliit na halaga lang. Umuwi na tayo ngayon din.
Malakas niyang ani. Malakas na tawa naman ang pinakawalan ko at bumalik ako sa pagkakaupo sa tabi ng mahal ko. Hinalikan ko si Colleen at muli akong bumunghalit ng tawa. Ano nakakatawa ha? Kailangan na nating umuwi ngayon din, Felix. Galit na ani ng pinsan ko. Napapailing na lamang ako habang tumatawa pa rin ako. Karma mo na yan. Akala ko ba kailan may hindi ka maghahabol kay Jane ha? Bakit ngayon para ka nasisiraan ng ulo nang malaman mo na umalis na pala ang yaya ng mga anak mo? Wika ako sa kanya. Tumingin pa ako sa mga kaibigan ko at ngumisi ako sa kanila. Nakikita ko kay Henry ang matinding pagkabahala. Papayag ba kayo na babalik na tayo ng Pilipinas? Tanong ko sa mga kaibigan namin. What the hell, Felix? Hindi mo sila kailangan tanungin dahil isang salita mo lang nagsusunuran ang mga iyan. Galit na ani ng pinsan ko. Hindi ako makapaniwala na nagkakaganito siya ngayon dahil sa isang babae. Ang babaeng pilit niyang itinataboy pero ngayon parang nasisiraan na yata ng ulo. Umayos ka nga, Henry. Uuwi din tayo. Maghintay ka lang. May mga tatapusin pa tayo dito at hindi ka pwedeng umuwi mag-isa. Hintayin mong matapos sa mga kailangan natin dito at sa susunod na araw ay babalik na din tayo ng Pilipinas. Wika ko pero natawa ko dahil bigla na lang niyang sinabunutan ang maigsi niyang buhok. Lahat ay nagtawanan kaya hinugot niya ang kanyang baril at itinutok sa amin. Romeo! Go ahead! Pull the trigger! Sigaw ko sa kanya. Tahimik lamang ang mga magulang ni Colleen. Nandito kasi sila ngayon sa mansyon ni Lolo para sa isang salo-salo. Henry, huminahon ka nga muna. Ani Lolo sa kanya. Padabog na naupo si Henry sa tabi ko. Masama ko lamang siyang tanitigan dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Iniabot niya sa akin ang baril niya kaya tinanggap ko naman ito. Hindi siya nagsasalita at nanatili lamang siyang tahimik. Kapag sinabi ni Felix na sa isang araw pa kayo uwi, yun ang masusunod. Nagkakaintindihan ba tayo ha, Henry? Ani Lolo. Sorry Lolo, hindi na mauulit. Anya. Ito ang sinasabi ko na maaaring mangyari. Ang mahulog ang puso niya sa babaeng tinatrato niya ng hindi maganda. Ngayon ay nalaman niya na wala na pala si Jane. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya pero nakakasiguro ako na masisira nito ng ulo sa kakahanap sa taong nagtatago. Huwag ka mag-alala bro. Sigurado namang mahahanap agad natin si Jane. Hindi siya makakatago sa atin. Pagbalik natin ng Pilipinas, ayan agad ang una natin gagawin. Ani John. Asshole ka kasi. Ani Lian sa kanya. Tinitigan niya ito ng masama pero nag-smirk lang sa kanya si Lian. Kung ano man ang dapat gawin dito, ay gawin na natin upang makauwi na tayo ng Pilipinas. Kailangan ko malaman kung saan nagpunta si Jane. Anya, nagdekwatro ako at sumandal ako sa sofa na nakasampay ang magkabila kong braso sa sandalan ng couch. Huwag mo nga akong pakitaan ng kahinaan, Henry, at baka tanaman kita ng bala dyan sa katawan mo. Intindihin mo si Hendrix. Sabihin mo sa kanya na kapag hindi siya nagpakatino, gugulpihin ko ang gago ngayon. Ani ko, napatingin siya sa akin at napakunot ang noo. Ano na naman ang ginawa ng gagong iyon? Napapailing na lamang ako. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita ko sa kanya screenshot ng kumakalat na larawan ni Hendrix. Pero sinabi ko din sa kanya na naagapan ko naman agad kaya hindi naging usap-usapan. What the hell? Stupid asshole! Galit niyang ani. Nagkatawa na naman ang mahina ang mga kaibigan namin. Mukhang nagkakalat ang Xerox copy. Bulong ni James na hindi nakaalpas sa aming pandinig. Tinitigan ko ng masama si James kaya natahimik siya. Biglang napatayo si James sa akin na upuan niya at napatitig kay Henry na ipinagtataka namin. Ibig mo sabihin, pati si Jessica wala na sa bahay nila? Kasama ni Jane umalis ang kapatid niya, ang babaeng pakakasalan ko? Ani James na ikinakunot ng noo ko. Ano bang pinagsasasabi ng mga tarantadong ito at hindi ko na yata naunawaan pa ang mga nangyayari. Tumango si Henry nang hindi tumitingin kay James. Kaya isang malakas na mura ang gumulad sa amin kaya tumayo ako at isang suntok sa mukha ang binigay ko sa nagwawalang si James. Langya ka si Henry. Ano bang ginawa mo kay Jane para umalis na lang silang bigla ha? Langya naman eh. Galit na ani James. Hindi naman kumikibo si Henry at nakatalungko lamang ang kanyang ulo. Ano ba nangyayari ha? Girlfriend mo ba ang kapatid ni Jane? Tanong ko kay James. Napatingin naman siya sa akin at tumugot ng malalim na buntong hininga. Sumasakit ang ulo ko sa dalawang ito. Ang dami nilang problema na ngayon ko lang nalalaman. Hindi pa pero... Wika ni James na pinutol ko agad at akma ko siyang susuntukin pero mabilis naman siyang nagtago sa likuran ng mahal ko kaya namewang sa harapan ko si Colleen. Baby naman, paano yung titino kung kukonsintihin mo? Ani ko na akala mo ba'y anak namin ang pinag-uusapan namin dalawa?
Si James pa rin ba ang pinag-uusapan natin dito ha? O yung pinapangarap mong anak natin, ha? Anya habang nakataas ang isang kilay niya sa akin. Malakas na tawa na naman ang maririnig sa kanilang lahat maliban lamang kay Henry. Okay, tapusin niyo ang lahat ng kailangan natin tapusin dito. Kapag natapos niyo yan, ngayong araw, mamayang gabi ay lilipad na tayong pabalik ng Pilipinas. At kung hindi naman ay bukas na lang tayo tutuloy. Ani ko. Nagangat na mukha si Henry at napangiti ng kalahati lang ng kanyang labi at mabilis na tumayo. Inutusan niya ang mga tauhan namin at sila, Simon, na sundan siya upang tumungo sa inner oasis. Ako naman ay bumalik sa aking pagkakaupo. Gusto nilang umuwi na maaga pues tapusin nila ang mga trabaho ko. Ako naman ay magpapakasarap dito sa piling ng mahal ko. Bumulong ako sa aking mahal at isang ngisi ang gumuhit sa aking labi. Isang tampal naman sa braso ko ang natanggap ko sa Amazona kong kasintahan. Ang hilig mo talagang buwisit ka. Uuwi na kami nila daddy at ng mga kaibigan ko dahil kailangan na namin mag-impake. Sa nakikita ko kay Henry, mukhang mapapaaga nga ang paglipad natin pabalik ng Pilipinas. Sige na baby, taalis na kami. Huwag mo na kaming ihatid dahil marami kaming kasamang tauhan. Anya, ikinumpas ko ang daliri ko kay Lian at kay Lester na palihim na sumunod sa kanila kaya yumukod naman sila at mabilis na sumunod. Iho, ikaw na bahala sa anak namin kapag nasa Pilipinas na kayo. Ani, Senyor Andrade. Tumungo naman agad ako sa kanila at naglakad na silang palabas ng mansyon ni Lolo. Si Colleen naman ay mabilis kong hinila ang kanyang kamay palapit sa katawan ko at niyakap ko agad siya ng mahigpit. Isang matamis na halik ang iginawad ko sa kanya at halos mapugto ang aming mga hininga nang tinigilan ko na ang kanyang labi. Sigurado ka ba na ayaw mong umisa muna tayo? Ha? Bulong ko at pinandilatan agad niya ako ng kanyang mga mata. Umayos ka nga, Felix. Mag-impake ka na rin dahil nararamdaman ko talaga na ngayong gabi tayo babalik ng Pilipinas. Anya, kaya laglag ang balikat ko at nanunulis ang uso ko sa sama ng loob ko. Tara na, hatid na kita sa labas. Wika ko at talagang pinaparamdam ko sa kanya na masama ang loob ko pero manihid-manihidan ang Black Queen kaya nakakainis talaga. Isa lang naman, yung super quickie. Bulong ko pero isang sikon tumama sa tagiliran ko kaya napasa po ko sa tiyan ko. Mag-impake ka na at huwag ka puro kamanyakan. Nakakainis ka na talaga ha? Kagabi lang hindi mo na ako pinatulog tapos ngayon gusto mo na naman akong lumpuhin. Hindi ka ba nauubusan ng resistensya ha? Nainis niyang ani sa akin. Narinig ko mahinang pagtawa ni Lolo at ni Calvin sa likuran ko kaya paglingon ko sa kanila ay bigla namang nawala ang tawa nila na tila ba napakaseryoso nilang tingnan. Lolo, pasimuno ka. Ani ko na ikinatawa niya ng malakas. Hindi ko na lamang sila pinansin. Umalis na rin sila, Lian, kaya naman kami na lang ang natira. Mag-impake na kayo ng gamit, Felix. Alam ko naman na kahit hindi matapos na yan ang pinapagawa mo sa kanila, lilipad pa rin kayo mamayang gabi pabalik ng Pilipinas. At sakasuhin niyo si Hendrix. Ang isang iyon, mukhang sinusumpong na naman ang pagiging bad boy niya. Ani, Lolo. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi na ako kumibo at tumiradyo na ako sa itaas upang makapag-impake. Tama naman si Lolo na kahit hindi nila matapos ang trabaho ngayon ay babalik pa rin kami ng Pilipinas. Dahil ngayon ko lamang nakita na ganito kamiserable si Henry nang dahil lang sa isang babae. Kung tutuusin ay wala pa silang relasyon niyan, pero ngayon pa lang ay para na siyang inagawa ng asawa. Apo, sa tingin ko'y nasa England ngayon si Hendrix. Kayo na ni Henry ang bahala sa kanya. Ani, Lolo. Bakit ako, Lo? Si Henry na lang, baka mainis ako doon, balian ko pa yun ng buto. Ani ko na ikinatawa lang ni Lolo at pumasok na ako ng tuluyan sa aking silida. Third person over voice. Kararating lamang na eroplanong sinasakyan ni na Felix sa airport ng Pilipinas. Pagbaba nila ng eroplano ay sinalubong agad sila ng magagarang sakyan kaya lumulan agad sila. Ihatid ko muna kayo sa mansyon ninyo. May asikasuhin lang ako dahil nakatanggap ako ng mensahe sa pinsan kong si Harold. Ani Felix sa kanyang kasintahan na isa ng leader ng Black Cobra. Okay lang, sana'y matulungan mo sila. Sagot naman ni Colleen. Mabilis naman nilang narating ang mansyon ng mga Andrade. Tinawagan ni Felix si Lian, Jamie at si Lester upang manatili sa mansyon upang mabantayan nila si Colleen. May lakad ako ngayon. Hindi ba pwedeng si Calvin na lang? Ani Lester kay Felix kaya tinitigan siya ng masama ni Felix at napakamot na lamang siya ng ulo. Noon, sabi mo minasikaso ka sa Milan. Tapos nalaman namin na nandito ka lang pala sa Pilipinas. Ano bang pinagkakabalahan mo ha, Lester? Galit na ani Felix. Hindi na sumagot pa si Lester at kinuha na lamang niya ang bagahe niya na nasa loob pa ng sasakyan. Oo na nga,
Dito na nga ako kasama nila oh. Anya kaya napapailing na lamang sa kanya si Felix. Hinatid naman ni Felix si Colleen hanggang sa loob ng mansyon. Marami siyang ibinilin sa mga tauhan ni Colleen at maging sa pinsan nito na si Sylvia na kanang kamay na ngayon ang kanyang kasintahan. Huwag kang mag-alala dahil hindi namin pababayaan sa Princess Ellie. Sige na, at baka hinihintay na kayo ng mga taong pupuntahan ninyo. Ana Sylvia sa kanya. Hindi naman niya pinansin ang sinabi sa kanya ng pinsan ng kanyang kasintahan. Humarap naman siya sa kanyang kasintahan at iginiya niya ito sa sofa. Kailangan mong pag-aralan ito. Ani Felix at inaabot kay Colleen ang isang maliit na libro. Napakunot ang noo niya at binuklat ang binigay sa kanya ni Felix. Anong ibig sabihin ng mga ito? Naguguluhan ako. Ani sa kanya ni Colleen matapos itong basahin ang nasa unang pahina. Kinuha ni Felix ang maliit na libro at muli itong binalik sa kanyang bulsa na may zipper. Sila ang bumubuo ng grupo na organisasyon na kinabibilangan natin. Si Troy, ang tinaguri ang The Greyhound. Si Eugene na tinaguri ang The Wolf. At si Roy, ang tinaguri ang The Red Boar. Makikilala mo sila pagkatapos ng ating kasal. Kailangan mo silang kilalanin dahil sila ang malalapitan mo sa oras ng iyong matinding pangangailangan. Huwag ka mag-alala dahil makakaharap mo sila sa mismong araw ng ating kasal. Paliwanag sa kanya ni Felix. Napatango na lamang si Colleen dahil ngayon pa lamang niya natutuklasan ang lahat dahil sa tulong ni Felix.